Papaano yumaman dito sa Germany, mga kaibigan? Yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang sagot, mga kaibigan, ay hindi ko po alam. Kasi kapag alam ko po, ay siguro mayaman na po ako. Buwisit ka talaga, Jen. No. Pero ito ang may share ko sa inyo. Kung paano po ako nag-umpisa na maging self-employed, ibig sabihin, paano ako nagkaroon ng kumpanya at mga trabahante na wala akong puhunan. Oo. So, yun, diretso na tayo, mga kaibigan. Nung unang panahon, no? That was 2012 yata or 2011. So mga late 2011. So natapos ako sa pag-aaral ko dito sa Germany at syempre ako po ay nag-apply ng yun, yung natapos ko po. Ini-apply ko po sa iba't ibang kumpanya, no? At yun, dahil walang kumuha sa akin, mga kaibigan, no? Siyempre, tayo po ay nakapagtapos ng pag-aaral. Sabi ko sa sarili ko, kahit ano na lang, basta't may trabaho ako, no? So nag-umpisa yan, mga kaibigan, na ako po ay naging isang utusan doon sa construction, no? Halos lahat ginawa ko. Nagpalitada, nagpintor, yung installation ng electric ginawa ko rin, no? Ano pang ginawa ko, yung inuutos-utusan na bumili ng materyales and so on and so forth, no? At syempre marami rin akong nakilalang yung may mga firm, yung mga may maliliit na company, no? At meron din silang mga trabahante na hindi naman marami, siguro mga 3, 4, 5, 6, ganun. So nakipagkaibigan ako sa kanila kasi yung mga firm na yon na nasa construction, kailangan rin po nila ng mga trabahante na kagaya ko. Yun bang kahit ano ay ginagawa basta't kaya. At saka, yun bang kung kailangan lang nila ikaw, sa kanila tatawagin ikaw. Ibig sabihin, makakatipid sila. Kasi maraming mga firm dito na yun ang ginagawa. Yung mga subcontractor ang kanilang mga kinukuha para makatipid sa, yun nga po, sa pera or sa mga gastusin, no? Kaysa naman mag-employ ka ng 1, 2 tao na espesyalista or gumagawa lang ng mga bagay na yon, ang problema hindi everyday na meron silang trabaho na ibibigay sa iyo. Halimbawa ako, kinuha ako, no? So, yun. So, yun po ang parang naging trabaho ko. Yun bang kumbaga panakip butas. Kung kailangan lang ako, sa kanila tinatawagan ako, pinapagawa yung mga pinapagawa nila at saka nila ako binabayaran. Yun, no? Tapos tagabuhat, ganun. Talagang parang helper, no? Hanggang medyo tumagal-tagal ang panahon na medyo marami na akong kakilala at marami din silang mga trabaho para sa akin at hanggat nakaipon ako ng kaunti. At yun, nag-employ ako ng empleyado. Nung una, nung nasa construction ako, mga kaibigan, wala pa akong sasakyan, bisikleta ang gamit ko. Oo. May sako ng simento sa likod ng aking bisikleta. Yung aking mga tools ay aking bitbit. Isang kamay ay yung nagmamaneho ng bisikleta. Oo. Ganun po ako nag-umpisa, talagang walang-wala. Buti na lang, syempre, yun, nagtutulong-tulungan kasi kami, no?
At sabi naman nila, ganyan din ako nag-umpisa noon, no? So tama yung ginawa mo. Kung wala kang kapera-pera, puhunan na pang-umpisa, kahit man lang yung maliit na sasakyan na 1,000 euro, hindi mo ma-afford, tama yung ginagawa mo. Magkipagkaibigan ka, yung mga kaibigan mo ay syempre tulungan mo kung may kailangan, tapos pag may kailangan ka naman, pwede mo rin silang tanungin kung may mga ipapahiram silang mga bagay. Hanggat pinahiram rin nila ako ng mga sasakyan. So, yon ang ginawa ko po, mga kaibigan. I-shortcut po natin. So, nung una, nakatapos ako, wala akong nakuhang trabaho, kaya napilitan akong maging self-employed, naging utusan ako sa construction worker, naging magkaibigan kami ng mga firm na kumbaga kung saan ako nagtrabaho, yung mga firm na nag-uutos-utos sa akin, no? At doon rin nila ako tinulungan na bumangon dahil alam nila na wala akong pera, walang-wala, no? So yun. At syempre ako naman ay dahil sa pasasalamat ko sa kanila, may mga trabaho rin na hindi ako naningil bilang pasasalamat, no? Hanggang medyo tumagal-tagal nga po, medyo nakaipon tayo at nagkaroon rin tayo ng mga trabahante, at syempre ganun din ang ginawa natin. Kasi ako, nag-hire din ako ng mga subcontractor ko noon, at yung mga hindi ko magawa na mga bagay-bagay sa kanila ko ipinagawa. Kasi napakarami na akong mga customer, no? Napakarami na akong mga yung nagbibigay ng kontrata, halimbawa yung gobyerno, naging naging taga pamigay ng nababalal ka ay nako. So yun, tagapamigay ng trabaho sa akin. Oo. Tapos meron din kaming customer na nagbebenta man ng mga appliances. Yun. Meron kaming naging customer na may-ari ng isang compound. At doon sa compound na yon ay may mga doktor, mga inhinyero. Doon sila nag-opisina, at yun rin yung aming mga inaasikaso, yung mga kung anong kailangan nila. Ganoon. From hindi ko na hindi ko natanggap yung cleaning na kasi hindi ako marunong mag-cleaning sa mga offices. From kung may lilipat, tutulong kaming magbuhat, ganoon. Kung may problema sila sa electric, may problema sila sa computer, minsan kami rin ang tinatanong nila, no? Yung mga ganung trabaho, parang all around, no? Yun po, ganun po ako nag-umpisa na walang-wala hanggat tumigil po ako, no? Pero tumigil po ako dahil ako po ay bumagsak. At yung next na vlog natin, yun po ang ating pag-uusapan, no? Kung paano ako nabobolol ka na naman, ay pasensya na talaga kayo mga kaibigan. Paano po ako bumagsak? Oo. Kasi from nothing, umangat ako, tapos bumagsak ako. Magandang araw.